Biglaan po. Yan. Ayan ang katotohanan sa darating na event anytime now. Ramdam na po ba ninyo? Well, sorry po to say, pero hindi po nakabase sa pakiramdam ito. Okay? Ang event na darating ay hindi po nakabase sa pakiramdam. Mamayang gabi daw po ay yung May 13 po ngayon, makikita po rito yung full moon mamaya. Let's just hope na hindi po siya maulap. Okay? So, ano po yung event na sinasabi kong biglaan? Ito po ang rapture. The rapture of the church. Yes. Yung iba parang nabibingi or parang natutulilig na ang tenga. Rapture na naman. Yan naman ang sinasabi. Puro rapture naman. Pero totoo po, mangyayari po talaga yan. In a twinkling of an eye. Dahil sinabi po ng Bible, pag sinabi po ng Bible, ito po ay talagang magaganap. Walang makakapigil, okay, sa itinakda ng Diyos. Ang problema lang po kasi rito, pag ang tao ay nainip, yung iba parang hindi na pinag-uusapan. Parang nagkakaroon tayo ng hype. Nagiging hyper tayo kapag medyo marami tayong naririnig. Well, that's being normal as a normal person. Pero hindi po may kakaila ang katotohanan ng isang bagay dahil lamang po sa nakikita. Okay? Ang bagay po na ito ay nakasulat po sa Biblia. Kaya ito po ay tiyak na magaganap. Ito po ay tiyak na mangyayari. Walang makapipigil sa event na ito. Ang event na ito ay hindi tathang isip, hindi gawa ng tao. Okay? Ito po ay gawa ng Diyos. Ito ay magaganap anytime. At magkakaroon po ng malaking pagtataka ang mga maiiwan dahil milyong-milyong tao ang magdi-disappear. Mawawala po ang mga taong ito. Tayo po yung mga Kristiyano. Sapagkat tayo po ay dinagit na. Pero magpapatuloy ang kasinungalingan ng dyablo dahil pag nadagit na po tayo, merong isang lilitaw na tao. Ito po yung Antichrist. Siya po ay mag-o-offer ng kapayapaan. At sasabihin niya na yung mga nawala, na milyong-milyong tao, alam nila born again nga po yung mga nawalang yon, sasabihin kinuha raw tayo ng alien. So kasinungalingan na naman po. Okay? So ngayon po ba naaamoy na po ba ninyo yung mga ganyan mga nangyayari? Meron na po sa mundo yan. Marami na pong deception ngayon ng dyablo na gagamitin niyang tools pagdating ng araw ng tribulation. Nakahanda na po yan, like yung mga movies ng mga Lord of the Rings, yung mga Encanto, yung mga movies about na ganyan. Yan, pandaraya po ng dyablo yan. There's no such thing as that. Ang alam ko lang pong meron po ay impyerno at langit. At yung space po, kalawakan. Pero yung mga sinasabi nila mga tipo mga Encantadia, mga Encanto, mga ganyan, wala po ang mga ganyan. Hindi po totoo ang mga bagay na yan. Okay? Kasi yan po ay prepare na po talaga ng dyablo para ma-deceive ang mga tao. Like yung Lord of the Rings. Diba? Sige, ano ba? Yung, ano po yung mga pelikulang yan? Yung Planet of the Apes. Diba? Yung mga pelikulang yan. Yes, I can name names dahil ito po ay mga pelikulang makikita po natin na Harry Potter, yan. Ang sinasabi ng isang pastor na talagang nagpro-promote ng magic, no? Nung bago po yung Harry Potter, medyo bata pa po tayo noon at tayo po ay nahilig ding manood ng mga ganyan. Pero syempre, nung tayo po ay lumalago na rin po sa salita ng Panginoon, nakikita po natin na part po yun ng pandaraya. Then afterwards, lumabas po yung Da Vinci Code. Diba? Lumabas yung Da Vinci Code. Ito pong mga bagay pong ito talagang pandaraya ng dyablo. Yun po talagang Da Vinci Code. Nakita ko po ito ay talagang nandun yung spirit of the Antichrist na sinisiraan talaga ang Panginoong Jesus ng lantaran. Okay? Sa araw po ng rapture, normal lang po ang lahat eh. Kung ano yung ginagawa mo, gigising ka, okay? Magsisipilyo ka, maliligo ka, kung ano man ang ginagawa mo, siguro nagwawalis ka ng bakuran mo, whatever. And then, kung Kristiyano ka, selyado ka ng dugo ng Panginoong Jesus, bigla ka mawawala. Magdi-disappear ka. At hindi lang ikaw ang makakaranas nun. Lahat tayong mga mananampalataya, mawawala tayo dito. At tayo po ay papa sa itaas
at tayo po ay sasalubong sa Panginoong Hesus na nakasuspend po sa ere at hinihintay po tayo. Tapos yung mga namatay na sa Panginoong Hesus, ibig sabihin yung mga namatay na mananampalataya ng Panginoon na noon pa mabubuhay po sila. Bibigyan ng bagong katawan, okay? Ito po yung mga glorified bodies. Tayo naman pong buhay pa, sabi ng Bible, tayo po ay bibihisan ng bagong katawan. Tayo mga buhay pa bibihisan, pero yung mga namatay na siyempre bubuhayin at bibihisan din ng bagong katawan. Then, all together, we will meet Jesus in the air. Sa panahon po natin ngayon, maraming parang nagtatawa sa mga bagay na ganito. Hindi nila binibigyan pansin. Lalo na masyado silang concerned sa mga current events, kung ano yung mga nangyayari sa mundo, kung ano yung mga nangyayari sa paligid, kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila. 'Di ba? Meron silang mga talagang pinagpopokusan ng kanilang mga isip. Hindi nila alam, one day, biglang darating ang rapture at bigla silang magugulantang. Okay? Ito po yung mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Mga maiiwan, mga maleleft behind. Totoo po ang mga maleleft behind. Okay? Dahil tinanggihan nila ang gospel. Pero, sabi ko nga po, as always, pagdating po ng panahon na yon, merong isang magkokontrol ng sitwasyon. Actually, ang mangunguna po ron si Satanas. Gagamit siya ng puppet, itong Antichrist. At saka yung bulaang propeta. Yan ang kanyang mga taktik. Okay? At lahat po ng yan ay nakasulat na po sa Bible. Lahat po ng yan ay matutupad in a twinkling of an eye. Huwag tayong magsawa na ibahagi ito sa ibang mga tao. I-share niyo ang video nito sapagkat dito marami pong makikinabang. Yung may pakinabang po ang i-share natin. Sapagkat naniniwala ako itong mga videos na gaya nito. Pagdating po ng Great Tribulation, marami pong maghahanap nito sa YouTube para matuto po sila tungkol kay Jesus. Okay? At makakatulong po ang mga video nito pagdating ng panahon. Okay? Sa ngayon, maaring minamaliit, hindi pinapansin, or worse, pinagtatawanan pa. Ang magtatawa po dito, mga hindi mananampalataya. Hindi magtatawa rito ang mananampalataya sapagkat alam niya ang kapangyarihan ng krus ng Panginoong Hesus na bumago at luminis sa pagkatao natin, sa mga buhay natin. May bago tayong pagkatao, may bago tayong hangarin, mithiin sa buhay. Dahil ang mithiin na yan ay walang iba kundi mapapurihan ang Panginoong Hesukristo. Well, ang rapture po ay magaganap anytime. Yes, sasabihin po ako pa rin yan. Hindi tayo nagbibigay ng specific dates. Pero at least alam mo na kung ano na ang narating ng mundo ngayon, ano na ang estado ng daigdig ngayon. Kung magkakaroon lang po ako ng comparison, 2015 to 2025, ang layo na po. Noon, ang daling mag-evangelize, ang daling makapagdala ng kaluluwa sa Lord. Ngayon, parang mga tao ngayon, parang nagbago yung diwa, nagbago yung isipan. Marami po nagbago. Hindi ko lang po inaano, pero talagang napansin ko po yan. Napansin ko po ang pagbabago ng mga tao. Okay? Kaya naniniwala po ako, the only one who can save us is Jesus. If you will turn to Jesus and receive Him as your Lord and Savior, maliligtas ka. Sapagkat yan ang sabi ng banal na aklat. Yan ang sabi ng banal na aklat. Tayo pong mga mananampalataya ang asin at ilaw. We have to keep on reaching those people through the gospel of grace. Okay? At naniniwala po ako yung rapture, magaganap yan sa hindi mo inaasahan. Wala kang pwedeng sabihin na, uy, may sinyales, o may sign, nararamdaman ko. Hindi po yung mararamdaman, yan po ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil sinabi ng Biblia na may rapture, magaganap po yan. Okay? Ito po ay hindi mid-trib, ito po ay hindi post-trib, ito po ay pre-trib. Totoo ang pre-trib, ibig sabihin pre-tribulation rapture. Ibig sabihin bago dumating yung tribulation, yung 7 years of tribulation, dadagitin na tayo ng Panginoong Hesus. Walang other views na magpipit sa sinasabi ng Bible maliban sa pre-trib sapagkat it makes sense, lahat ng mga talata nagkakaugnay-ugnay at walang nagkokontrahang mga verses sa Bible. Kasi pag hindi pre-trib ang iyong pananaw, magkakakontrahan ng mga verses na sabihin mo at halatang hindi yon ang katotohanan. Katotohanan po ay ang pre-trib, so wag tayong mag-subscribe sa ibang pananaw. Pre-trib rapture ang totoo, and anytime Jesus is coming to get us.
God